So bago lahat, shoutout na lang sa mga nag-request na to para sa sneaker free agency ni Steph after niyang umalis ng Under Armour. At least serious content naman. Burnout na kasi sa trabaho. Weekend na nga lang, trabaho pa rin tapos nanakawin lang yung tax. Wala lang, na-share ko lang. Pagod lang. Umalis si Steph or tinapos na ang kontrata sa brand ng Under Armour para di umano makapag-focus ang Under Armour sa innovation ng kanilang mga product at ang Curry brand naman maging independent. Ang Under Armour, ang target naman niya kasing sports, dati pa American football. Dahil doon naman talaga nagsimula yung mismong may-ari nun. Ang Curry brand naman, basketball, dahil kay Steph. Ito lang yung small detail na hindi big deal sa ibang mga fans pero big deal sa mga player na gaya ni Steph. Mariretain kasi ni Steph ang kanyang logo or full ownership ng kanyang trademark. Itatransfer yon pabalik kay Steph. Wala namang sinabi sa report kung merong limit. Ang sinabi lang doon, full ownership ang makukuha ni Steph. Hindi tulad ng iba mga big time player dati na pumirma sa isang malaking brand tapos kapag nagpalit, magpapalit din sila ng logo na hindi nila makuha. Katulad ng kay Jokic at dito kay Kyrie, kahit si Kawhi kasama doon. Yung kay Luka, parang iba yung sitwasyon niya eh. Dalawa kasi yung trademark niya. Kaya kung alin yung gamitin ng brand, yun ang babayaran. Either mapunta sa nanay niya or kaya mapunta sa kanya. Magre-release pa rin ang Under Armour ng bagong sapatos ni Steph until 2026, parang February or October yon ang sinabi sa report. Yung deal pa na pinirmahan niya dati, lifetime contract na may worth $1 billion. Mukhang doon natauhan yung Under Armour, parang nagkamali silang naibigay agad yung kontrata na yon. Pero sinabi dun sa report, until next year na makukuha ni Steph yung share ng pagbebentahan ng kanyang mga brand or sapatos. At mawawala yung kanyang lifetime deal na 1 billion. Kung nangyari sa kanya yung lifetime deal na nawala, pwede mangyari din sa ibang player. Based sa report, kaya di umano nag-decide ang Under Armour at si Steph na tapusin yung partnership dahil bumababa ang sales ng merchandise ni Steph. Dahil lifetime deal ang nakay Steph, pwedeng maipit ang brand dun. Dahil kapag nag-retire si Steph, pwedeng matapos na yung sales. In short, nagtipid ang Under Armour dahil wala silang makuha na big time player na katulad ni Steph na napalaki yung kanilang brand. Si Steph ang tinuturong nagpalaki ng brand ng Under Armour dahil nga nakipag-partner sila sa Golden State noon ay umangat din yung value ng team, kasabay din silang umangat. Pero bago nag-sign si Steph na hindi naman nila in-expect na lalaki yung kanilang brand, meron pa kasing kinuha ang Under Armour na mas sikat kay Steph noon, si Tom Brady, ang GOAT ng NFL. Binigyan pa siya noon ng share sa brand. Sa American side, sa technicality, si Tom Brady ang biggest endorser ng Under Armour, hindi si Steph. Pero globally, si Steph ang pinakakilala. Na based naman sa mga statement online, winner pa rin si Steph sa pag-alis niya sa Under Armour dahil masosolo niya yung kanyang brand. Dahil meron siyang mga nasign na player din, si David Mitchell, Keisei Tominaga, Quincy Oliveri. Yung iba doon malamang hindi nyo kilala, pero yung big time player doon si De'Aaron Fox. Sa free agency ni Steph sa kanyang sneaker deal, hindi lang siya ang isasay ng ibang brand, kundi yung mismong brand niya. Pwede niya rin kasing ibenta yung rights ng Curry brand. So kasama din kasi sa brand ni Steph yung mga pina-trademark niya dati, katulad nung Night Night. Marami pa kasing slogan na nilagay under sa pangalan niya. Nasa bad timing nga lang yung pagtapos ng partnership ni Steph at ng Under Armour dahil si Steph nasa retirement age na or papasok na rin na pwede siyang mag-retire 2 to 3 years mula ngayon. Pagdating naman sa free agency kung siya pupunta, Nike or Adidas, medyo komplikado ata yun dahil sa logo at trademark na mariretain ni Steph mula sa Under Armour. Dahil yung dalawang big time brand, kilalang tinay-trademark nila yung mga player na mga nasasay nila, gaya sa mga signature shoes. Kaya nga si Kyrie noon nagbago ng kanyang logo. Kahit siya pa ang gumawa ng logo or kaya siya pa ang nakaisip ng logo na yon. Kasi andon kung papayag ba si Steph na kunin ng dalawang big time brand kapag nag-sign siya sa isa man lang doon yung kanyang mga trademark. Yun kasi ang isa sa mahirap na deal doon. Yung brand kasi ni Steph para magtuloy pa rin, kailangan niya maghanap din ng brand na pwede niya maging kapartner pagdating sa production at distribution. Yun kasi ang ginagawa ng Under Armour sa kanya dati. Hindi yun basta pumirma lang siya ng signature shoes contract tapos babayaran na siya kapag nakabenta na. Yung kay Steph, iba. May hiwalay siyang brand na ginagawa ang Under Armour.
Dahil kung pagbabasihan yung history ng ibang mga player na nangyari na rin sa kanila na binitawan sila ng kanilang mga big time brand, ang pinaka-ideal Chinese brand. Katulad ng deal ni Kyrie sa Anta. Siya ang may control dahil ginawa siyang Chief Creative Officer ng Anta. Kanya ang trademark at design. Siya ang may hawak ng intellectual property ng mga sapatos or merchandise na gagawin niya. At significant yung role ni Kyrie sa IP ng Anta. Isa pa doon, win-win situation din si Steph kung sakaling i-recruit siya ni Kyrie or kaya offeran siya ng Anta na mariretain niya yung kanyang mga trademarks dahil ang isa sa mga flaws ng kontrata ni Steph sa Under Armour dati, yung mga merchandise gaya ng sapatos na nire-release wala nang magandang design. Yun ang isa sa mga komento ng fans dati. Bukod pa doon ang iba pang major player na pwede mag-offer kay Steph, andun ang New Balance, Puma, Reebok at Li-Ning at iba pang mga possible na brand na gustong makilala din sa NBA. Isa pa, hindi malabo na i-recruit ni Kyrie si Steph papuntang Anta para maging partner dahil andun yun sa role ni Kyrie bilang brand ambassador. Last season, ni-recruit ni Kyrie ang mga players gaya ni Derrick Jones, Daniel Gafford at Caris LeVert na maging endorser ng Anta. Si Kyrie ang lumakad nun. Binigyan siya ng freedom ng brand na gawin yung recruitment. Napasok din sa naging deal ni Steph sa Under Armour dati.